Ano? Pupunta ka ng Macau? Bakit biglang-bigla naman ata? Tay, tinawagan po ako ng kaibigan kong si Menchi. Matagal na po siya sa Macau. Sabi niya po, siya na daw po bahala sa pamasahe ko. Tsaka sabi niya, doon na din daw po ako mag-apply kasi madali lang daw at saka maraming opportunities, Tay. Kahit na. Hindi mo pa nga alam ang lugar na yun eh. Oo nga't maraming opportunities. Pero marami ring oportunista na pwede magsamantala sa'yo. Oo nga, anak. Dito ka na maghanap ng trabaho. Pero, Nay, kailangan na natin kumilos bago pa maubos yung pera na naitabi natin. Bakit pa pilit mong pinapasa ng responsibilidad na kumita para sa atin? Buhay pa ako. Kaya ko pang magtrabaho. Tay, wala naman ako sinasabing hindi nyo na kaya. Ang sa akin lang po, kaya ko na rin, kaya hayaan nyo na po ako. Ito na po yung pagkakataon, no? Palalampasin ko pa po ba? Naghihintay lang ako ng tiyempo para isakatuparan ng mga plano ko. Sonia, hindi tama yung gagawin mo. Kikidnapin mo si Irene. Delikado yan. Baka mamaya ikaw pang mapahamak eh. Tsaka mahihirapan ka lang kasi si Madam Irene hindi naman yan lumalabas ng bahay na mag-isa lang. Laging may kasamang bodyguard yan. Isipin mo na lang, nakaganti ka kay Irene. Pero ikasisira mo naman yan. Hindi na ako natatakot, Edna. Wala na makakaawat sa akin. Gagantihan ko si Irene. Pahihirapan ko siya. Pahihirapan ko siya hanggang sa magmakaawa siya sa akin. Hanggang sa maubos ang boses na sa kakahingi ng tawad sa akin. At sisiguraduhin ko na isusumpa niya ang araw na ipinanganak siya. Umani, asan si Abu G? Para kasing hindi siya umuwi kagabi. Ano bang pakialam mo? Ang aga-aga nang bubwisit ka? Inis, magsisimula ka na naman ba? Oo. Nagsisimula pa lang ako, kaya wag mo akong pigilan. Saka, masama ba kung sabihin ko kung ano no-obserbahan ko dito sa pamamahay na to? Lalo na sa inyo ni Mr. President. Kung magturingan kayo, parang hindi kayo mag-asawa. Stop it. Kawawa ka naman, Umani. Dinadaan mo sa pang-iinsulto sa iba ang insecurity mo sa katawan. Sa bagay, hindi kita masisisi. Dapat kang may insecure. Dahil hindi magtatagal, pati ang pagiging reyna mo sa mansyong to, mawawala na sa'yo. Dare you? Challenge me. Kung si Michael nga nakuha ko, what more in position mo? Kailangan mo ba talagang umalis? Paano mo nalaman? Narinig ko ang usapan ninyo ni Bossing. Bakit ka aalis? Para maghanap ng opportunity. Pero bakit doon pa? Bakit sa ibang bansa pa? Bakit mo kini-question yun? Hindi naman ako maglalamyerda dun eh. Magtatrabaho ako takbo. Huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Kung ang tatay ko nga hindi ako mapigilan eh. Ikaw pa kaya? Kung pinoproblema mo ang bakery, ginagawan ko ng paraan. Naghahanap ako ng financier. Magbubukas tayo ulit. Hindi ka nakakasiguro dyan. Sigurado ako, makinig ka sa akin. At ano? Aasa na naman ba ako sa mga sinasabi mo?
Pangahawakan ko na naman ba yung mga salita mo? Takbo, may sarili kang buhay. At darating din ang araw na iiwan mo rin kami. Kaya huwag kang magsasalita ng parang siguradong-sigurado ka. Alam ko ang sinasabi ko. Sigurado ako. Kaya hindi ka aalis. Hindi mo ako mapipigilan. Kaya ko at gagawin ko. Pwede ba huwag mo nga akong pakilaman? Ano bang akala mo sa sarili mo, ha? Na lahat ng bagay kaya mong gawin? Na lahat pwedeng sumunod sa gusto mong mangyari? Concerned lang ako sa'yo. Hindi. Hindi ka concerned sa akin, Takbo. Concerned ka sa sarili mo. Pinipigilan mo akong umalis. Kasi yun yung komportable sa'yo eh. Alam mo na nandyan lang ako. Na naghihintay. Umaasa. Sunshine. Nakaabang sa lahat ng kilos, hakbang na gagawin mo. Ayoko na maghintay, Takbo. Sawa na ako. Ayoko na umasa. Sunshine. Kaya pwede ba, please? Pabayaan mo na ako. Pabayaan mo ako trabahuin yung sarili kong buhay. Ang sarili kong future. Na hindi ka kasama. Alam mo na nandyan lang ako. Na naghihintay. Umaasa. Nakaabang sa lahat ng kilos. Hakbang na gagawin mo. Ayoko na maghintay, Takbo. Sawa na ako. Ayoko na umasa. Mali nga ba ang ginagawa ko, Kuya Nando? Masyado kong pinapaasa mga tao sa paligid ko. Alam kong maganda ang hangarin mo, Takbo. Pero hindi lahat na magandang hangarin, maganda rin ang kinalalabasan. Minsan, may mga tao tayong nasasaktan sa proseso. Nakikiusap ako, anak. Huwag naman padalos-dalos. Sorry, Nay, pero kung palalagpasin ko pa to, baka wala nang sumunod eh. Kailangan ko na makaalis sa 1 linggo. Tsaka, bigyan niyo na sa akin to. Gusto ko lang naman makatulong sa pamilya natin eh. Anak, yan ba talaga ang gusto mo? Yan ba talaga ang dahilan mo? O gusto mo gawin to dahil gusto mo takasan si Takbo? Hindi ko hangat na masaktan si Sunshine. Alam ko. Alam nating dalawa yon. Pero alam mo rin yung totoo, hindi ba? Na mahal ka niya. Pero mahal ko rin siya. Kaya ako kumikilos. Kaya ako gumagawa ng paraan. Pagmamahal na hanggang dun lang. Kaya mas masakit tanggapin. Ang lapit mo. Pero ang layo mo rin. Kasama ka niya, nakakapiling araw-araw. Pero alam niya ang totoo na kahit kailan hindi ka niya mahawakan. Kaya mas mabuti pang ang hindi ka niya makita at makasama. Kesa naman araw-araw na nasasaktan dahil kapiling ka. Aaminin ko na yun. Parehas. Kasi
hanggat magkasama kami, mahuhulog at mahuhulog yung loob ko sa kanya eh. At masasaktan lang ulit ako. Eh, paano naman kami ng tatay mo? Pag iniwan mo na. Pero Nay, ilang taon lang naman po ako mawawala. Oras na makaipon ako, babalik din po ako agad. Ginagawa ko lang naman to para sa pamilya natin eh. Ako ang padre de pamilya. Responsibilidad ko na itaguhin kayo, hindi ikaw. Pero Tay, nagawa na ninyo ang parte ninyo. Hayaan nyo na ako naman. At alam ko, kahit hindi ninyo sabihin, alam ko na may dinadamdam ka, Tay. At ayokong lumala ang sakit nyo. Ako tong malakas eh. Ako ang dapat magtrabaho. Ako ang dapat gumawa ng paraan. At ito ang paraan ko para maibalik sa inyo yung maayos na pagpapalaki niyo sa akin. At ikakasaya ko kung maibabalik ko sa inyo ang pagmamahal na binigay niyo sa akin.